Good morning guys! Ayan, pupunta kami ngayon sa Starbucks kasi di ba naka-avail ako ng free drink. So, yay! Thank you Lord. Grabe, sunod-sunod yung blessings nung after namin ng baptism. Kasi after that, basta may blessing din. And then, nung Sunday nga, may isa pang blessing tsaka itong free coffee. And then, nung kahapon, may free mga cookies kami and all pastries. Di ba? Wala. So, yun, nakakatuwa lang na basta, maraming bagay na hindi kami naiintindihan pero alam namin is God is with us talaga. Na may mga bagay na nangyayari sa amin na hindi namin ma-share kasi parang imposible nangyayari pero nangyayari talaga siya. But, ayun lang, ganun talaga. But guys, totoo talaga na minsan may mga distractions talaga. So, yun lang. Guys, masasabi ko lang na dapat maging aware talaga tayo sa lahat ng bagay. Kasi marami talaga, yung parang malalaman niyo yun kung yung whisper niya is from Satan or God. Totoo kasi talaga guys, promise. Hindi nyo man ako maintindihan ngayon, pero for sure kapag iba na yung faith nyo na mas magde-decide kayo na mas maging deeper relationship nyo kay God, marami talagang mababago, marami kayong manaramdaman na something na parang, oh my gosh, totoo nga, ganyan. Kasi sabi ko nga, just in case na kunwari may maraming distractions kami sa social media, sa real life dito, may maka-encounter kami. Kailangan hindi kami basta mag-iisip muna kami, hindi kami basta bara-bara na mag-react for something na teka baka work to ng demonyo or what ganun. Hindi na kami yung basta-basta lang na mag-iisip muna kami bago kami mag-react or gumawa ng act. Kaya ngayon sabi ko na sa mga na-experience namin na maiisip ng mga tao na hindi kami naiintindihan or hindi same experience namin or hindi kami same faith na ganun kalalim na relasyon kay God talaga na, di ba nag-decide na kami. Hindi ko yung maintindihan, baka isipin ng mga tao, ay mga baliw na tong mag-asawa na to kasi para imposible yung sinasabi nila kasi may nangyari talaga na isip ka na parang imposible talaga na parang hindi namin siya ma-share kasi hindi ko yung maintindihan dahil baka mamay isipin nga baliw na kami. Pero basta guys, ang masasabi ko lang is totoo yung works talaga ng Satan na parang akala mo sa pelikula mo lang siya sa pelikula lang siya sinasabi, nakikita sa mga balita lang. Kaya dapat kami, sabi ko kay Daddy, maging aware kami sa mga the way kami mag-react sa mga hindi magandang nangyayari. Isip-isip muna talaga bago magbigay ng energy. Yan. Kung worth it ba, pero kung kami talaga may kasalanan, willing kaming magpakumbaba for that. Pero may mga works talagang ibang works talaga siya guys. So ayun, basta iba. Kaya maging lang tayo, maging maging aware na lang tayo guys sa mga nangyayari sa buhay natin. English na sa buhay natin. Kasi totoo yung whisper talaga na hindi maganda siya. Ay wait lang, mag-vlog ako, papakita kay Pastor Sunny yung daan dito. Wait lang guys So sabi ko nga kay Heinz, since nabigyan kami ng ganitong parang kakaibang experience na talaga, sabi ko dapat Daddy, every time na magda-drive tayo, dapat bago tayo umalis sa bahay, iset na natin yung sarili natin na wait lang sa nangyari sa amin, baka mag-work yung Satan or demonyo na maka-encounter kami ng tao na bigla na lang kaming, alam mo yun, something, i-trigger kami sa driving, mga ganyan. Hindi mo masasabi guys, so dapat sabi ko, hindi tayo dapat magpadala sa mga ganyan. Mag-isip muna tayo, just in case sa situation na tayo na kunwari lang may mag-trigger sa amin na iduro kami ng pinagagaya, hindi ka pwede dapat muna. Tapos ito yung sabi ko, chill lang muna, mag-isip. Sabi ko, diba? Na pag dinuduro ka, I'm a new creation. I'm a new creation. Yeah. Sabi nga ni Daddy, if ever lang may mangyari na hindi maganda, na may maka-encounter kami hindi maganda, ganyan, kailangan daw i-declare namin na I'm a new creation. Kasi hindi mo talaga, lalo ngayon for sure, kasi ayaw na Satan talaga na mapalapit kami kay God. Kasi guys, no joke, maniwala kayo or hindi, sa buong week na ng Monday to Sunday, marami talagang kababalaghan na nangyari sa amin na parang bakit ngayon lang?
Guys, hindi ko kayo pipiliting maniwala, pero yun ang sasabihin ko, kailangan maging aware kayo. Kaya yung magiging bugnutin nyo or what, minsan it's Satan na nag-work sa life nyo, wag nyong hayaan. I-check mo yung sarili mo na, teka lang, bakit, ano ba nangyayari sa akin? Ano ba, bakit ganito, bakit ganyan? Kasi dapat hindi tayo ganun talaga, na lagi tayong galit, lagi tayong negative, na naiisip lahat na kita sa isang tao, negative lahat sa paligid natin. Yung parang wala kang peace sa heart mo. Ibig sabihin, there's something wrong sa sarili mo na kailangan mo i-work. Kasi kung lagi kang galit, lagi kang negative, parang you have all the means in life, pero but feeling mo hindi siya enough? Bakit feeling mo lagi ka nag-worry? Bakit feeling mo hindi ka makontento? Bakit feeling mo yung may mga ibang tao, wala nga silang ganito, pero sila yung may happiness? Ikaw, ang dami mong pera, ang dami mong mga investment dyan, pero at the end of the day, parang may kulang sa'yo. There's something in your heart that you need to fix siguro, guys, or you need to assess din talaga. Kasi, 'di ba? Why? Yun nga, guys. Parang i-check mo. Bakit ganun nararamdaman? Ba't yung mga ibang tao, ganito lang, simple yung life nila, pero parang ang saya-saya nila, parang daig pa nila yung bilyonaryo, but ikaw may something na nafe-feel na ganun. So, mayroon kang kailangan i-work out sa sarili mo at pray lang. Pwede kang bumalik kay Jesus anytime. Yun lang.